Kung ikaw ay beginner at hindi mo alam kung paano gumawa ng Gmail account, yes, you are in the right place. Sa video na ito, tuturuan kita kung paano gumawa ng Google account gamit ang phone step by step. Kaya i-ready mo na ang iyong notes or phone para makagawa ka na. Unang-una, alamin muna natin ang gamit ng Gmail account. Ang pinakagamit ng Gmail ay para sa pagpapadala at pagtanggap ng mga email. Ang email ay rini-require ng iba't ibang ahensya, mga platforms or social media at mga apps para doon isend ang mga impormasyon o dokumento, lalong-lalo na at nasa digital age tayo. Ibabahagi ko lang ang mga perks or mga advantages ng pagkakaroon ng Google account. Una ay mayroon kang free 15GB storage. Dito ay pwede kang maglagay ng mga photos, videos o kung anumang documents. Ikalawa ay mayroon siyang kalendaryo na pwede mong i-synchronize sa iyong phone para i-remind ka sa mga schedules mo. Isa pa ay mayroon siyang Google Workspace o mga Google Docs, Google Slides o PowerPoint at Google Sheets o yung sinasabi nating Excel. Ang kaibahan nito ay online siya which is pwede mong i-share ang iyong documents or sheets sa iba. Ito ay very useful lalo na kung may mga group projects dahil lahat ng may access ay pwedeng i-edit real time. Another is pwede mo siyang i-access anytime, anywhere. Ayan, kaya simulan na natin kung paano nga ba gumawa ng Gmail account gamit ang cellphone. So, unang-una ay pumunta sa Google at i-type ang Gmail sign up. Tapos enter, i-click ang create Gmail account. And then, ayan, click yung create an account. Or sa Tagalog ay gumawa ng account. And ayan, kapag pinindot ninyo yung create an account, mayroon tayong choices dito na for personal use, for my child, or for work or for my business. So, kung for personal use, i-click lang yung for personal use. And ayan, makikita natin na may first name at last name. So, ilagay lang ang inyong first name and then yung last name at i-click lang ang next. Ayan, and then next ay yung birth date. Ayan, so i-click lang yung drop down and then piliin lang yung inyong birth month, i-enter ang date at saka yung year. Ayan, for example. And ayan yung inyong gender, female or male or kung ayaw nung sabihin. Ayan, click lang yung next. And ayan dito na yung inyong mismong Gmail account na ilalagay sa mga information like PDFs, resume, or kung anumang document. So, ayan, maglagay lang kung ano ang gusto ninyong ilagay na Gmail account like Juan de la Cruz na may number or de la Cruz Juan or kung ano ang gusto ninyong ilagay, basta madali lang ninyong tandaan at yung hindi pa nakukuha, for example, ang example natin dito ay Juan de la Cruz. Ayan, that username is taken, sabi niya. Ayan, kaya try lang ng try until yung hindi na taken. And then, click next. And ayan, next is yung password. So, dapat sa inyong mga password, ayan, of course, may letter, may number, at mayroong mga asterisk, ganon. Ayan, and dapat madaling tandaan or isulat na lang ninyo para hindi makalimutan. Ayan, i-confirm naman niya if mayroong mali. Ayan, so kung tama yung password is hindi yan magre-red. Ayan, pwede niyong i-show password kung tama yung nilagay ninyo. Ayan, and then click lang yung next. And ayan, nagsisave na siya. And ayan, add recovery email. Ayan, kung may iba kayong email, pwede kayong maglagay dyan. O kung wala is click lang yung skip. Ayan, pinakita niya ang inyong name and yung iyong email address. Ayan, click lang yung next and ito naman yung privacy and terms. Ayan, so ang sinasabi lang naman ni Google dito ay kinikip niya yung mga information like kung ano ang sinusearch nyo sa YouTube, kung ano ang sinusearch sa Google, so may history yan. Ayan, and you're in control, sabi niya dito. So, may privacy policy naman si
Google, kaya safe na safe ang inyong mga account. And then, click lang yung I agree. And then, ayun, welcome ka na ni Google. Ayan. So, ayan, pwede ka nang mag-login. Ayan, mag-sign in. So, i-try mo kung makaka-sign in ka. Punta ka ulit sa Google or i-download ang Gmail sa Play Store or sa App Store at saka mag-login. So, enter lang yung inyong email address at saka yung inyong password. Ayan. So, kung tama yung password, ayan, pwede mong i-show password para makita mo kung tama yung in-enter mo. So, magre-red naman yan kapag hindi tama yung in-enter mong password. Or hindi yan magpo-proceed kung hindi tama yung in-enter mong password. So, ayan, nakalagin na ako. At pwede ko nang ibigay ang aking email address para kung may ipapasend akong data or document ay pwede na nilang i-send sa email address ko and then pwede kong ma-receive. Next is kapag gusto mong i-customize or palitan ang inyong profile picture, i-click lang yung pink circle na J doon. Ayan. At mamili ka kung sa illustration or device photo. Ayan. So, pwede kang mag-upload ng inyong photos. For this case, ayan, piliin ko muna dito sa mga illustration na pinoprovide ni Google. Ayan, pili ka lang dito. For this case, ayan, fish ang pipiliin ko. Ayan, maraming pagpipilian and ito yung napili ko. And, ayan, pwedeng pumili ng mga kulay. Ayan, at i-click lang yung next kung nakapili ka na. And then, save as profile picture. So, ayan, nagsisave na siya. So, after kayong mag-login, after a while, may makikita kayong, ayan, recommended action. I-click nyo lang yon. Ayan, at humihingi siya ng number. Ayan, either email address or number. Then, of course, magre-require siya ng password. Kaya, laging tandaan ang inyong password and then click next. For me, ang i-recommend ko ay ang inyong number. I-enter lamang at magbibigay siya ng code. And then, i-enter nyo lang yung code na tinext nila sa inyong number. At ayun, mabiverify na ang inyong email. Kaya kapag mag-login kayo sa ibang device, ay manonotify kayo sa pag-login. So, ayan, you're all set na. Naka-security check-up na siya. Ayan, kaya kung mag-login kayo sa ibang computer or sa ibang device, sa ibang cellphone, ay manonotify kayo kasi magpapa-verify muna siya gamit ang inyong cellphone numbers. Sana ay nakatulong sa inyo ito. Kung may mga tanong ay paki-comment lang sa ibaba para matugunan natin dito sa Paano Channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga susunod na video. Maraming salamat sa panonood at see you again sa next video.